Kamba. Nakita niyo naman, napakalusog. Oo nga, lumubo ko doon. Sarap ng kangaroo eh. Talaga, kumain ka. Yung crocodile sausage. Pasalubong po. Yoko nga, hindi na kita naalala ron eh. Paano ko ito papasalubungan? Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay araw ng Lunes, 4 ng Nobyembre, taong 2013. Parang panahon ng palarong pambasa yung katong ko. Simula na po ng pagbabago. Correction, mas mataba pa. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Sobra ka naman, tutulad mo ako sa'yo, nagpapapait ka kasi ikakasal ka. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa Apon. Ako po si Snowbado. At least mapayat. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman, si Meg Sioson. Ba't ba yung mga nagpapakasal nagpapapayat? Hindi ako nagpapapayat. Natural. At ito po ang PTV Sport. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa billiards, right on track pa rin po si Pinay pool darling Rubelin Amit para sa kanyang misyon na makakupo ng ikalawang titulo sa Women's World 10 Ball Championship sa Newport Mall sa Pasay City. Kanina ipinatalsik ng 2009 champion ang nakaduelong si Chen Chai-pen ng Taiwan, 9-7. Umabante siya sa finals mula sa 6-7 deficit. Inangkin po ni Amit ang huling 3 frames para kahit pa o para sa ang sumunod na 3 frames ng match, kahit pa makailang beses siyang dumanas ng dry break sa laban. Nauna po rito, giniba ni Amit si Eugene Park ng South Korea, 8-1 sa quarterfinals. Ang championship opponent ni Amit ay si Kelly Fisher ng Great Britain na nagwagi naman laban kay Han Yu ng China. Sa boxing, dahil sa sobrang focus sa ensayo, sinasabing nasa 90% na ng kondisyon si Manny Pacquiao. Kulang 3 linggo bago ang ring return kontra American brawler Brandon Rios. Kaya naman, iniingatan ngayon ng husto ng Team Pacquiao na huwag masunog sa training ang 34-year-old Sarangani Fighting Pride na naghahangad na makabawi at makabangon mula sa dinanas sa back-to-back losses noong 1 taon. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlat. Halos nasa hustong kondisyon na si Manny Pacquiao, eksaktong 20 araw bago ang comeback fight kontra Brandon Rios. Sa kanyang regular sparring sessions, katapat sina Japanese light welterweight champion Keita Obara at British light middleweight Liam Bogan na malas ulit ang footwork at bilis ng kamao ni Pacman. Kwento ni retired boxer Bobby Pacquiao, unti-unti nang nanunumbalik ang dating tikas ng kanyang nakakatandang kapatid na si Manny. Sparring ni Manny? Okay lang naman. Nasa mga 7%, mga ganun. Siyempre, masyado kasi biglayin na baka yung kondisyon niya, i-ano ka agad ba? Mahirap naman. Medyo mga more than malapit na 90%. Ang bilis ng mga ang galaw niya. Actually, pinaganahan talaga namin yan. Hindi pa kailangan ng mga bilis. Speed yung gagamitin namin sa sa laban na ito. Yung gano'n na lang. Pero kamusta naman sina Obara tsaka sina Bowan? Nanggagaya ba si Rios? Actually, okay lang naman. Ganong kanya nga pinapano niya sa sparring, ganon agresibo din ibang klase din na boxer din kaya okay naman yung style niya, parang Rios din style ba. Nagsasalita sa ring kasi ganun din yung Rios na yun abang naggano sa ring dahil nagsasalita yun, come on parang inasa yung ba. At dahil sa masyadong naging seryoso, inamin ni Bobby na iniingatan nila ngayon na huwag masunog sa training si Manny. Actually, nandiyan naman lahat yun. Sa atin lang, huwag na baka masunog tayo sa training. Huwag nila masyadong talagang hard or something like that. Kasi maaga kasi siya training niya masyadong maaga, baka ma-over ba sa masunog tayo pa yung ganun ba. Sa panig naman ng Sports Radio anchorman Renato Lirio, mas magandang senyales pa rin ang muling pagsubsob sa training ni Pacquiao, hindi tulad noong araw na nagpabaya ito sa ensayo. Medyo siya visible sa lahat. Inaasikaso niya yung training niya. Kanya nun talagang yung backache niya, yung back pain niya, medyo kay duda dyan. Yung road work niya nabawasan.
Talagang dapat yung Arisa dapat dyan eh. Magalingin sa ganyan eh. Kaya nawala na siya, nandiyan na yan. I don't know how Manny would react during the fight. Kung after 7 rounds na, baka medyo kapusin yung stamina natin dyan. So, he has to knock out Brandon Rios within round 7 kasi kung hindi, makakapusin tayo sa 8, 9, 10, 11, 12 kay Brandon. Sa November 15, nakatakdang lumipad Kawang Team Pacquiao para doon ipagpatuloy ang last phase ng training. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, bagamat gigil na gigil siyang gumanti kay knockout tormentor Nonito Donaire Jr., hindi pa rin naiwasan ni Vic Darshenian na purihin ang mga Filipino boxers. Sa panayam ng PTV Sports mula sa kanyang training camp sa Estados Unidos, sinabi ng 37-year-old Armenian-Australian na tunay na hindi matatawaran ang galing ng mga Pinoy fighters. Ikinumpara pa nga ni Darshenian ang Pilipinas sa boxing hotbed na Mexico pagdating sa pag-produce ng mga World Boxing Champions. Gayunpaman, hindi pa rin inililinya ni Darshenian sa mga sinasabi niyang world-class Pinoy fighters, si Donaire. Ani Darshenian, mas nahirapan pa siya sa mga dating nakalabang sina Z The Dream Gores at Diosdado The Prince Gabi kaysa kay Donaire na nagpabagsak sa kanya na nagbigay pa ng chicken dance. Dagdag pa ng 3-division world champion, kontrolado niya ang laban noong 2007. Yun nga lang po, humalik siya sa sahig at naging careless lamang umano siya sa 5th round kaya't nasingitan siya ng isang matinding left hook ni Donaire. Matapos po ang 6 na taon, muli pong magtatagpo sa ibabaw ng ring sina Darshenian at Donaire sa bakbakang magaganap sa Corpus Christi, Texas sa darating na linggo. Lipat tayo sa basketball. Walang mapagsidlan ng tuwa si Cebuano center Gregory Slaughter sa pagkakahirang sa kanya ng Barangay Ginebra San Miguel bilang top overall pick sa katatapos na PBA draft. Ito'y dahil na rin sa dami ng mga fans na posibleng sumuporta sa kanya sa liga. Narito ang report ni Ms. Keisha Halili. The overall number 1 pick for the 2013 rookie draft, Barangay Ginebra San Miguel selects Greg Slaughter. Matapos natapikin ng Barangay Ginebra San Miguel bilang top overall pick sa PBA draft kahapon, aminadong kontento at wala na mahihiling pa si Cebuano big man Gregory Slaughter. Ito'y dahil ang pagsusuot ng Ginebra jersey ang masasabing next big thing para sa 7-foot flag slotman. Matapos na maglaro siya para sa Gilas Pilipinas national team. Well, I mean, the thing I like is definitely the fans. We got the best fans here. I've been feeling all the support, and they just get me really excited to play for this organization. Isa naman sa mga labis na natuwa sa resulta ng rookie draft, si well-known PBA player agent Matthew Manoto. Ito'y dahil lumabas na biggest draft surprise ang pagbunot ng Ginebra sa kanyang alagang si James Forrester, na bagamat virtual unknown sa mga PBA fans, ay masasabing may potensyal naman na maging future superstar ng liga. Yeah, I mean, I think definitely his athleticism, no? That's what people are seeing. I mean, the fact that he was measured to have a 41-inch vertical there before, which is pretty much as high as Job Beth also. But beyond that, he's got a good punch shot, and he defends really, really well. And he's got a pro body. So pro body, pro athleticism. I think pretty much a pro skill set. So I think he'll impress naman sa Ginebra. Sa katunayan, maging si Cagayan Valley Rising Suns team manager Frederick Collado ay nagulat nang mabunot na pang-4 sa PBA draft ang kanyang dating player na si Forrester. Si Forrester, okay naman siya. Ikaw naman siya. Dunker, strength niya, shooting. Oo. Saka yung sa pass break, mahirap na sa stop. Improve lang pa niya. Dribbling skills saka pad-pad. Dribbling skills saka passing skills. Minsan, yung passing niya, hindi pa ganun kapag yung pag. Kaya naman sa practice kami, pinapa-improve pa namin lalo yung passing. Bukod kina Slaughter at Forrester, nakuha rin ng Ginebra sa PBA draft sina Alvin Padilla at Jens Nato. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Uy, game chef yun ah.
Samantala, hindi na ho ipapadala o hindi ipapadala ng San Mig Coffee Mixers sa Barangay Ginebra, San Miguel sa isang 3-team deal si second overall draft pick Ian Sanggalang. Ito'y dahil para kay San Mig Coffee head coach Tim Cone. Ang 6'7" slotman ang may pinakamakinang na career sa amateur league sa present batch of rookies. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Walang balak ang San Mig Coffee Mixers coaching staff na pakawalan si second overall draft pick Ian Sanggalang. Ayon kay Chief Mentor Tim Cone, hindi totoo ang umugong na balita na ipapadala di umano nila sa Barangay Ginebra, San Miguel 7 slotman sa isang 3-team trade. Well, we're not going to do never any favors by trading them with Ian, that's for sure. Kwento pa ni Cone, si Sanggalang ang may tuturing na pinakahandang sumuong sa hamon ng PBA sa present batch of rookies. At isang patunay aniya dito ay ang mga tinamasang individual accolades ng 22-year-old Pampangueño dribbler. He's an accomplished big man. I think of all the people in the draft, he can step in and be an impact player right away. He's got the ability to play in and out. He can defend bigger people. He can run the floor for a big man. He's very skilled. To me, he's the most accomplished player in the draft. The most PBA ready. Bukod kay Sanggalang, nakuha rin ng San Mig Coffee sa PBA draft kahapon sina big man Justin Chua, guard Justin Melton at forward JR Kawali. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, handa ang Global Fourth Batang Pier na magpataw ng disciplinary actions sa mga player na hindi susunod sa kanilang patakaran. Ito ang binigyang diin ni team owner Mikey Romero kasunod ng pagkakahugot nila kina RR Garcia at Nico Salva sa PBA draft kahapon. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Hindi magigiling magbangko ng player ang Global Fourth Batang Pier coaching staff kung hindi susunod sa kanilang patakaran at sistema. Ito ang matigas na banta ni Sultan 900 Incorporated President Mikey Romero kasunod ng pagdududa ng ilang fans sa pagkakabunot nila kina Terrence Romeo, RR Garcia at Nico Salva sa katatapos na PBA rookie draft. Sina Romeo at Garcia ay may naisa publikong alitan habang kapwa naglalaro para sa FEU Tamaraw sa nakalipas na UAAP season. Habang si Salva naman ay minsan ang nakaaway sa Twitter ng isa sa dalawang players. In the PBA, they are not the heart and soul of this team. The heart and soul is pagka hindi sila umayos. Iupo ko yan. Inilahad rin ng outspoken team owner na ang pag-i-instill ng disiplina sa mga players ay naging kaugalian na ng kanyang kupunan. Kaya hindi naging mahirap ang pagsungkit niya ng kampyonato sa ABL at PBL. Parang clean up namin itong group na to. Kung alam namin kung saan kami tatak. Cleanano namin ito lahat. O kaya nakita mo naman lahat ng moves namin calculated, di ba? Then we can translate it to wins. The important thing is we have the materials, pero matatranslate na namin sa wins. Sa punto de vista naman ni Global Port coach Junel Baculi, sanay na siya sa ganitong klase ng challenge dahil simulat sa pool ay nasubok na ang kanyang pasensya at tatag sa pagbalasa ng roster. It's a good problem, di ba? Yung parang magandang problema. Dati naman sumakitulo ko dito sa lineup namin dati, naalala mo. Dadalhin ni Baculi ang kanyang team sa Cebu para mag-bonding at lumahok sa isang 4-team pocket tournament na sasalihan din ng Baracoville Energy Cola, Alaska Aces at isang koponan mula sa Davao. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Balik tayo sa local sports scene, Mr. Ronald Dolatre at Ian Sanggalang. Sa cycling, buo po ang tiwala ni Phil Cycling President Bumble Tolentino sa kakayahan ni Olympian BMX rider Daniel Kaluwag na humugot ng ginto sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa susunod na buwan. Ito'y dahil na rin sa title rump ng 26-year-old Phil-American sa nakalipas na Asian BMX Cycling Championships. Narito ang report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Halos nakatitiyak na ng gintong Southeast Asian Games sa Myanmar si Olympian cyclist Daniel Kaluwag. Ayon kay Phil Cycling President Bumble Tolentino, isang world-class dirt bike rider ang 26-year-old Filipino-American na sariwa mula sa pagkopo ng ginto sa nakalipas na Asian BMX Cycling Championships. Natural. SEA Games yun eh. Asian nga siya, number 1 di ba? So parang sure gold na yan sa atin.
Oo naman. Pero kung ang ibang cycling officials ay nagbibilang na ng hanggang 5 ginto sa SEA Games, si Tolentino naman ay tumanggi pang magbigay ng sariling forecast. Subalit nangako ang Tagaytay City Congressman na hindi magre-relax sa kampanya sa SEA Games ang kanyang mga prize pedal pushers. Mahirap magyabang, mahirap mag-ulan. Hindi naman tayo si Madam Aurin. Puro niyo mo nagkakamali rin. Basta meron kami bibigay na gold, mag-deliver kami yun sa'yo. Ang mga aksyon sa 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest ay sisikad mula ika-11 hanggang ika-22 ng Disyembre. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, nakasiguro na ng at least 4 gold medals ang Team Philippines tanghal na World Wushu Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kahapon ay nagkasya sa third place finish si Daniel Parantak sa Tai Chi Kwan event. Sa likuran ni na eventual champion Yun Long Chai ng China at runner-up Li Yang ng host country. Nakatanggap ang 22-year-old Pinoy Bet ng 9.64 points, 0.06 points sa likuran ng Chinese gold medalist. Samantala, pare-parehong umusad naman sa semifinals. Ang nakatitiyak na rin ng bronze medal ang mga sanda experts na sina Jesse Aligaga sa men's 48 kilograms, Benji Rivera sa men's 52 kilograms, at Jean-Claude Sakalag sa men's 60 kilograms. Ang mga aksyon sa 2013 World Wushu Championships ay magwawakas sa Miyerkules. Marunong ka ng Wushu? Oo naman. Alam mo yung dating tawag sa Wushu? At i-feature ko yan. Alam mo yung tawag dati sa Wushu? Ano? Kung Fu! Yun. Kung Fu. Sige nga, paano? You know my Kung Fu? Di ba ganun mga Chinese? You know, pwede. I can teach you the dragon. Dapat magpakita ka ng moves. Ikaw nga, paano? Hindi ko man nasubukan. Dapat makita nila sa inside. Tsaka pagka naglalaro ka ng Wushu, ang suot mo maikli talaga. Oo, talaga. Oh! Dapat yun ang ipakita mo. Hindi, ikaw nga mag-picture nun eh. Anyway, unang sagit-sit pa lamang po yan ang mga aming sports update na ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na yung mga text, email at Facebook messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hello everyone, I'm Coach Alan Gregorio, head coach of the UPIS Junior Fighting Maroons. Visit my home court and my restaurant with Nicole Ramos. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone, and I'm Nicole Ramos, and welcome back, Snow. Yes! Nice to be back. Mag-gym na nga daw siya. I'm going back to the gym, mate. Yeah? To the gym, mate? Really? Yes. Beat that. I need to lose more pounds. I agree with that, sir. Ang hirap doon. Hindi sila maintindihan. May issue ako, nosebleed. Okay. Kwentuhan na po tayo, no? Hindi yung puro kami. Sawa-sawa na ako, lalo na dito, sa ali na to. Sawa-sawa ka na, tagal mo na wala. Hirap ka usap yan. Okay. Miss mo nga kami, text ka ng text. Via Viber, Viber? Wala kang Viber. Okay, padalawa kayo na mensahe sa amin kung gusto nyo kaming kakwentuhan o meron o kayong gustong tanong o meron o kayong hindi naintindihan sa mga binasa ni Meg kanina. I'm sure yung akin malinaw eh, no? Grabe. Sino nabulal ngayon? Oo nga. Ano gagawin ninyo para kayo po yung makapagpadala ng mensahe? All you have to do is follow us at facebook.com/pd4sports. You can also follow us at twitter.com/pd4sports, and you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 for Smart Talk and Text, and Sun subscribers. Ayan. Okay, so you have 4 ways to send in your messages. Twitter, email, Facebook, and text. Okay? Di bali, mga ilang buwan na lang. Iiwan ko na itong mga to. Okay? Tingnan natin. Nagdadrama na. Saan mo gusto mag-umpisa, Snow? Since kakabalik mo lang. Sa Facebook. Facebook, okay. Ano sabi ni Jason? Jason Roma Rubio. Sir, Idol Poking Snow at Poking Dennis at Gandang Nicole. Idol Snow, which is Welcome back. Welcome back sa Pinas. May trade pa ba magaganap sa BGSM at nanalo po ba? Lakers kanina pakibati po ang astig sa Barangay Ginebra Kings na nakapirma na po ba contract James Forrester 1 at SG20? Thanks. Gregory Slaughter.
I'd like to believe, hindi pa ho nakakapirma yung mga yan. May mga negosasyon pa ho yan. They have, I think, mga 3 days, no? I-negotiate yung kanila pong mga contracts. Pero ito, try nating tawagan si Marvin Espirito, yung agent nito. Kasi dalawa ho yung agent huwag kayong malito Dalawa ho kasi yung agent, si si Macho na lang, no? Okay. Pero di ba usually hindi naman talaga nila pinapapirma agad? Pinapatrain muna, tapos tsaka nila pag-iisipan. Hindi, ano na yan Kasi bago din draft, yun yung proseso na yun. Yung i-evaluate muna nila yung mga players. Tapos pag na-draft na nila, ang option dun is papirmahin mo o kung hindi, huwag mong bigyan ng kontrata, free agent yung rookie. Oo. Okay? So, tawagan ko si Matthew, no? Si Matthew Manotok. Tanong natin kung nakapirma na si Forrester, kung kailan malamang pumirma. Okay? So, mag-smart call tayo ngayon. Teka lang. Yan, smart call. Basa ka pa ng mga messages? Another message from Facebook. Robert Munoz, Sir Snow at Sir Dennis. Paano na po yung playing rights ni Almazan sa NCAA? Na-draft na po ba siya sa PBA? Maglalaro pa ba siya sa Final Four ng NCAA? Mabati nga pala mga ka-work ko sa Bureau of Agriculture and Fisheries Product Standards. Sa tapat lang kami ng PTV building. Diyan lang pala kayo. Dalawin niyo naman si Meg dito. No? Ako na naman. Mas mo yata si Meg. Si Almazan po, yes, lalaro pa ho siya, no? Doon sa remainder nung kanya pong playing career with the NCAA. Ang mangyayari nga po dyan, hindi siya po pwedeng sumali sa rain or shine hanggang di ho natatapos yun pong season sa NCAA. Okay? Ayan, at tinan mo ito from Nino Mar Babiano. Sir Snow, na-miss ka namin sa PTV. Hey? I just saw a rat. Sorry, I got scared there. Ano yan? Oh my God! I just felt something. May ipis. May ipis na to ba yan, Nicole? Daga? Okay. Wala na. Takot ako Akala ko nakakuryente na si Nicole Ako rin nagulat ako. Daga lang pala katapat mo. Tawagin nyo nga si Ben. May daga. How big is the rat? Ang laki. That big. Baka naman pusa yun. No, it's not. It's really... Nagulat ako pero walang reaction ako, no? Okay. Basta tayo ng text. Next. Alright. Live na live. Don't do that! Okay. Mami, iyak nyo. Walang poise sa TV. No, I'm scared of rats. Sige na. Okay. Chris, tanong lang po kung si Junmar po, ngayon lang nagpa-draft. Nasa top 3 po kaya siya? At possible din po ba mag-number 1 pick at may aasahan pa po ba trade sa Petron? Ayan. Nagpa-draft si Junmar? Di ba hindi? Hindi. Pa-draft? Matagal. Magulo yung question. Wait Hindi lang. na siya nagpapadraft. He's part of the Petron. Si Junmar last year siya nagpa-draft. Top pick nga po siya, di ba? Yes. Tapos, number 1 po siya. No, top pick siya, nasa top 3 siya. Okay, posible din po bang mag-number 1? Last year pa po ito Oo nga parang siguro nalag siya. Galing siguro sa bundok si Kuya Chris. Oo. Okay, si Jello Lee. Kailan ng next season ng Shakey's V-League Volleyball? Okay. Shakey's V-League, meron silang All-Star. Oo, meron. Kailan? Sa November 16 and 17. Okay, yung All-Star 16 nila. 16 is collegiate, 17 is yung open conference. Okay. Tawagan natin si... yung open conference nila kailan daw? Sa 17, November 17. All-Stars. Yung conference mismo? Open conference? Wala pa Wala pa? I-check ko ulit. Okay. Sige. Ito, tawagan ko rin si Sherwin Malonzo para makumusta natin siya. Teka lang hindi ko nasagot si Matthew Manotok no? But nonetheless, ito, I'm trying to call Sherwin Malonzo. Doon naman sa sa, whatchamacall this? Doon sa volleyball. Sa B-League, kung kailan yung opening. Okay? Yes. Anyway, balik tayong si Facebook. Boss Ronald Dulatre ng NLEX, ayan, Sabi? Tawa ng tawa kay Nicole. He. Ayos ba, Boss Ronald, no? Daga ang katapat ni Nicole. Uy, Boss Ronald, feature namin yung bahay niyo. Yes, please, si Mr. Ronald Dulatre. Yeah. Nakita mo na ba si Mr. Ronald Dulatre? Nakita mo na yan. Ba siya? Ito yan, tingnan mo Sige, pakita mo sa akin ang picture na. Si Boss Ronald Dulatre, siya yung team manager ng ng NLEX po, mga kaibigan. Ito pa, mo direct. Direct, pakita mo si Mr. Ronald Dulatre.
Sige na, please, direct. Saglit lang, direct. Ayan! Wow! Si Ronald Dulatre. Okay, Boss Ronald. Nice one. Ayan, salamat sa inyo. Hindi. Ang totoong itsura ni Boss Ronald Dulatre, hawig lang yan. Pero, halos ganyan, no? Halos ganyan na ganyan. Parang, ayun, nawalan Walang tuloy tayo ng internet. Ba't si Boss Ronald na nawala ng internet? Balikan natin yan. Basta tayo naman. Ayun, meron na. Refresh lang yan. Re-refresh lang ang katapat niyan eh. Parang si Nicole, daga lang ang katapat. Ay, nako. Okay, basta tayong text. Ano muna tayo? Twitter. Sabi ni Ryan. Sir, may trade pa ba sa Air 21? Sa Air 21, malikot po kasi yung team na yan eh. No? Lagi po silang nagpapalit. Pero asahan tandaan nyo ho, na ito pong si Mr. Lito Alvarez, naghahanap pa rin ng isang veteran point guard doon po sa team. Okay? So, sabi niya, pero may mga kinuha siya mga guards eh, no? Doon sa draft, pero sabi nga niya, hindi siya titigil hanggang di pa siya nakakakuha ng ganun, no? Okay, so yun ang kailangan niya eh, no? Ito si Mr. Ronald Dulatre. Okay, pakita mo direct. Identical. Ayan. Sa NLEX po yan, team manager. Kamukha, no? Yes, kamukha. Oh, di ba? Hawig. Di ba? Okay. So, next. May tweets tayo. From Ian Kenneth, DLSRYS. Pag-greet sa papa ko na nagluluto ngayon. Saka sa lahat ng fan ng Alaska Aces. Wow, mukhang masarap ang niluluto niya. Ano kaya yan? Okay. Next is JDC. Idol Snow, nice to be back. Update sa Petron. Pag-greet kami dito sa Sunnyville for Ampid, One Son, Mateo Rizal. Salamat. Okay, kanina may nagtatanong din regarding any trade sa Petron. Ako hindi ako magugulat kung papasok sila sa trade. Kasi sa ngayon po, ang sabi sa akin ng mga taga-Petron, kulang sila ng isa pang big man. Kasi meron nga silang Junmar Fajardo, pero kailangan nila ng backup. Nakakuha sila in the person of Yusef Taha, kasi dinispose sila si Magic Season eh, di ba? Tsaka si Mark Isip. So kailangan nila ng isang big man na po pwedeng bumakap, no, pang 2 or 3 na reliever nito pong si Junmar Fajardo. So, naghahanap especially na si Greg Slaughter ay nasa BGSM na. Yeah. So, tapos yung BGSM, may Japet Aguilar, 6'9", no? May 7-footer na Slaughter, may Japet Aguilar na 6'9". So may backup din talaga. May, kumbaga, malalaki rin yun, di ba? Tapos yung yung Sanming, meron silang Rafi Rivis, 6'7". Meron silang Ian Sanggalang, 6'7". Meron pa silang Justin Chua, 6'6". Di ba? Tapos sino pa ba? Meron pa silang Rico Meyer Hopper. Ay, hindi pala. Hindi na. Nasa Barako pala yun. Trade na yun. Nasa Barako pala yun, si Rico Meyer Hopper. Next. Walang nakagets doon, ha? Sige. Next. Another text naman. This is from Marvin F. Good afternoon po. Meron po bang game console ang PBA? And then parang NBA 2K14. Ganda siguro kung meron ganun. Thank you. Pero alam ko, kinakrak eh. No? Yung mga ganyan kinakrak na yung NBA 2K14, like yung 2K12 dati, kinrak ng mga Pinoy na developers, tapos ginawa yung mga sinakagiwa yung mga player. Pero yung basically yung concept, yung interface, yun pa rin. So abangan nun natin. Pero yung sa Twitter ko, may mga developers po kasi sa Twitter ko at saka sa Facebook ko ang nakikipat-retweet sa akin. So madalas taon-taon nagre-retweet ako ng mga release niyan eh. For downloads, kung saan mo makukuha, etc. etc. Uy, maya-maya pala ha, yun pong bakbakan ng Boracay Ram at saka po ng Blackwater Sports. No, nakahuli ho ng aming camera. At amin pong iahatid sa inyo, share natin. Yun ang exciting kasi, di ba? Si Chris Banchar, former Blackwater Sports. So, naging ano nila yun na naging talent nila sana, no? Naging prospect. Hindi lang talent, talaga namang model mukha nila yan. Ng Blackwater. Kasi yung mukha, kasi siya yung model eh. Ako rin yung isa. Joke lang. Ayun, yun nga, parang ano no? Iba yung pakiramdam eh. Mixed emotions kanina yung mga tao eh. From Blackwater Sports, lalo na yung mga taga Blackwater kasi kasama nila dati si Banchero, di ba? Okay, basa pa tayo. BG Viter. From Facebook, hi mga idol sa PBA, ilang foreign players po ang limit sa isang team? At ilang players din po ang limit sa isang team? Thoughts po sa rumored Steve Nash, Rudy Gay trade? Thanks. Ilang ba limit? Hindi ba isa lang? Sa import? Sa ano? Oo, foreign. Foreign players. Ilang foreign players ang limit sa isang team? At ilang isa players? lang, import yan. Okay, pero pag fill foreign, allowed po sila hanggang 5. Okay? So, nagtatanong nga yung Petron, yung mga fans ngayon, yung Petron, ang dami na, 6 na. Meron pa silang Matute. Di ba? Yung nag-draft sila kahapon. Yeah. Ang tanong ko kasi dyan, tapos meron pa silang Yusef Taha. Oh, yeah, so, apart from Matute,
na baka papirmahin ng kontrata. Meron pa silang Yusuf Taha, meron pa po silang Lassiter, Lats, Dutchman, tsaka Alex Cabagnot. May isa pa, nakalimutan ko. So, yun yung tanong nila ngayon. Ang ano kasi doon, si Alex Cabagnot, hindi siya Phil-foreign. Doon lang siya lumaki, pero Filipino po siya. Yung nanay tsaka yung tatay niya. Yun ang ring linawin sa PBA. Yung bang Phil-foreign, kung ikaw ay pinanganak sa Amerika, siyempre US citizen ka. Di ba? Pero yung mga magulang mo, para yung Filipino. Phil-foreign ba consider sa'yo doon? Di ba? Kasi yung Jay Washington nga, sabi nila dati, pure Pinoy yun eh. Dapat i-verify mo. Oo, pure Pinoy. Di ba? Tanungin natin. Isa pa niyang question, ilang players ang limit sa isang team? 14. 14 12 active tsaka 2 reserve. Okay? So, tagpo 14 yan. Tapos, depende sa inyo kung magtatago kayo ng iba na nasa unrestricted free agent. Okay, next, si Benj Teng. Sir Snow, nakuha ng BGSM yung first pick ng Global Port sa 2014. Malaki ba chance silang ma-pick si Ray Parks? Sir Snow, lalong lumaki siyan mo. Lumalaki. Na naman. Tawa ang tawag sa Benj, ha? Okay. Hindi, tumaba ako talaga. Aminado ako. Okay, anyway. Tsaka natigil na ako ng gym eh. Nung araw na. Pwede. No? Kasi, pero ang problema ko kasi dyan, kung yung first pick ng Global Port yung hawak ko ng Ginebra, with the lineup, no, with the build-up na ginawa po ng Global Port, baka mataas yun next year. Kasi yung Global Port, siyempre, ang ganda na lineup. May Terence Romeo, may R.R. Garcia, may Vice Ganda, may Nico Salva, di ba? Tapos may Isaac Holst, tapos may Solomon, di ba? Et cetera. So, chances are, mas maganda yung magiging performance nila. Yung draft kasi, yung position mo sa draft, nakadepende doon sa performance na ipinakita mo sa isang season. Okay, kaya sila, di ba, sabi nila wala silang pakialam sa chemistry. Tingin mo, magsasabunutan sila doon. Ewan ko lang, mahaba yung buhok ni Terence Romeo, pwedeng bunutin. Okay? Si Kuya Maning, sa BMEG, nanonood sa atin. Salamat sa iyo, Kuya Maning, ha? Thank you. Next. Alright, next, let's go to Facebook again. This is from Jonathan Gekale. Good evening, guys. Mababago pa ba ang lineup ng Ginebra? Nasaan na po si Ababu? Nasa Ginebra pa rin. Update po sa injury ni Kagiwa at Aguilar. Mukhang nag-i-ensayo na po yung dalawa. Pakibati po ang Gekale family ng Kabuyaw at Calamba, Laguna. Salamat. Okay. Anyway, yun, nasagot na natin. Yung tungkol sa Ginebra yung lineup, siyempre, magpipirma, mag-aalo ka noon ng kontrata yan. Pero sa ngayon kasi, nasa abroad pala si Boss Ramon S. Ang. Okay? So, Friday pa maaaring bumalik. Pero si Chairman Robert nun, actually, ex-chairman na, Ginebra Governor Robert nun po, he's trying to work things out para dun sa mga players nila sa Ginebra. At kilala mo naman si Mr. Robert nun, simula nung team sa Ginebra, talaga nagkaroon siya ng full control. Nakita mo naman yung mga naging movement ng Ginebra. Ang gaganda, di ba? So, abangan natin yan. And asahan ninyo, yung magiging galaw ni Mr. nun is for the betterment nung Ginebra team. Okay, next. Alright, text. From Jerome, Sir Snow, sino na po nakuha ng Alaska Aces? May replay po ba ang draft? Okay, sino nakuha ng Alaska? Well, for Alaska Aces, first round, 8th pick, Ryan Buenafe. Second round, 8th pick, Ping Eximiniano. Yeah, and third round, 8th pick, Raymond Ilagan. Okay, so tatlo yung nakuha nila. Yung Alaska naman kasi hindi naman masyadong kailangan mag-tweak yan kasi championship team di ba? Nag-champion kayo last time, so konting refurbishing. Pero syempre, ang basis pa rin nila yung performance na yung last conference. Okay. Diba? So, basa pa tayo ng mga messages niyo. Oy, may story pa ho kami yung D-League. Nasa lutuan pa. Niluto pa, binibake pa ho ni Ford ngayon no? Okay, so... Sana maluto na. Kasi kanina natapos yun, alas 4 lang Nakita nyo naman ho kami dito. Diba? So, alas 4 kanina, pero ngayon, nire-repaso. Bago mag-alas 6, mapapanood doon ninyo yung bakbakan. Okay, para next. Pumasok. Alright, so Facebook, Jonathan, no, it's the same person, this one. Koya Ayan. Hello, Sir Snow. Kung ilan maximum contract ng rookie, ilan years at magkano po? Thanks. Yung maximum po is 150,000. So, nasa inyo yun kung 2 years o 3 years, pero normally 2 years lang. May iba ho, lalo na yung mga medyo mabababang na bunot, hindi ho ganun ka talaga, hindi ganun kalaki yung pangalan, 1 year lang. Minsan 1 conference. Okay? So, maximum mo nun, 150,000. Okay? Next. Okay, let's go to Twitter. From Bagyong Dindo. Turn on, babaeng takot sa daga. Ayun. Na-turn on. Na-turn on ka ba kay Nicole? It's not nice. Yung nagtatatalon. Okay. Ay!
Yan ang isa sa biggest, embarrassment. Yeah, I know. It's embarrassing. Napapanood ka sa buong mundo. Buti, iba yung naka-flash. Oo nga, hindi niyo ako nakita. Buti hindi nakita si Nicole, no? Yung kanina, tumalon na gano'n si Nicole, eh. No, anyway, si Tita Belen Fran nanonood. Welcome back daw ulit. Tita Belen Fran, nani ni Patrick Fran. O, nangatatandang kapatid, no? Tapos si Maning, what's up? Musta na? Pabati mo ko dyan, ha? Maning, San Mig Team. Si Maning, batiin nyo. Hello, Maning. Siya yung maliit na player, eh, no? Sure na ba na makakasaya Carlos Lastimosa sa Barako Bula? Nagpa-finalize pa ho yung mga yan, okay? Tapos si Ate Net Bongkay, salamat po sa panonood. And si Bobby Pacquiao is also watching. Thank you. Next. Thank you. All right. From Josmel Estrabella, gandang hapon, Sir Snow, cute Meg, and sexy Nicole. Pabati po ako. Hello. Nanonood ako ngayon sa show nyo. Ganda talaga ni Nicole. Update mo sa BGSM. May trade pa ba silang papasukin? Pabati po ng Estrabella family ng Pakil, Laguna. Thanks. Hinebra, may trade pa. Pag-aralan natin mabuti line na point guard. Okay na. L.A. Tenorio, may Eman Monfort pa. May JJ Altabra. Number 2, may Kagiwa. Merong Dylan Ababu. Merong halos kumpleto, eh, no? Tapos number 3 nila, may Chris Ellis. Oo, may Chris Ellis. Maganda na yung roster nila, kompleto na eh. So, chemistry na lang siguro kailangan, tsaka bagong coach. Ay, yun. Ano ba? Wala pang coach sila, ha? Tandaan nyo, wala pang coach yan, ha? Hindi pa nila nasasabi kung si Coach Ato Agustin pa rin ba? O babalik ba si Al Francis Chua? O may iba o si... Hindi, nag-bake up na. Isang conference pa si Coach Ato. Kaso nag-bake up si si Boise Zamar. Yan, exactly. Diba? Nag-bake up na dapat yun. Diba? Anyway, pag-usapan natin yan. Pati ho yung highlights. Aba, exciting po yung naging bakbakan ng Boracay Ram kanina. Pagkikita nila for the first time ng kanila pong dating player na si Chris Banchero. At ng Boracay Ram Wave sa pagbabalik ng PTV Sports. A must-see. Yeah, check this out, guys. Check this out. Look at the screen. This is from Love You Chu, Facebook. Pakita nyo. Yan yung hater natin, eh. Yes, talaga ba? Pero ayos lang. Ang payat mo dyan. Hindi. Ano yan? Ikaw ba? Ito. The question is... Okay, nasa kanan. Ito siya. Okay, nasa kanan. Left kay. Direct, pakita natin to. Oo nga, eh. Yung picture. Ayaw nila pakita, eh. Pero ito, explicit ito, eh. To Love You, diba? Paano, nga naman. Okay. Anyway, basa pa tayo. Nice crack, bro. Okay. Si Doraemon mo, Jaco? Snow, musta kayo ni Nathaniels? Si Ronnie Nathaniel. So, nagkatalo kami niya nung last time. Yan yung binarabara ni, dating Senator Ninoy Aquino. Noong araw. Kasi, may vested interest yung mga tanong niya. Naramdaman ni, the late, great Senator Aquino. Pero si kasi, ito kwento ko sa inyo kasi may mga nagtatanong, so ano nangyari sa inyo ni Ronnie Nathaniels? Hindi ko kami nang away. Hindi ko rin siya inaway. Ang nangyari ko kasi si Nathaniels, nag-tweet po siya, gumawa pa siya ng article sa Manila Standard na sa lahat daw ng ng mga media man, bakit may isang reporter ng PTV4 ang dinala doon ng PBA sa Sydney to cover the event, but hindi taga TV5? Di ba? So, ang tanong mo doon, maganda naman daw yung nagawa ng TV5. Okay, sa coverage ng PBA, wala ko tayong problema doon. Pero yung questionin mo yung isang nanando doon na dinala ng PBA na sinama na voluntarily ng PBA, mali yun. Kasi ang unang-una po doon, si Mr. Nathaniels, base po sa aking mga narinig, gusto rin sumama. Kasi may mga kabag-anak sa Sydney. Di ba? Baka nagtampo siya na hindi siya yung sinama. Ako po, hindi po ako sumama, hindi po ako nag-volunteer, inaya lang ako, umuulang. Diba? Tapos nung nandun ako kami sa Nathaniels, nagtrabaho po ako. Nagsulat po ako sa nagsulat po ako sa PTV Sports, nag-video ako, nag-edit ako ng video, ibinato ko dito sa PTV Sports. Pagkatapos po nagsulat din ako ng mga stories sa spin.ph, sa pba.ph, at saka po sa Solar Sports Desk. Okay? Kung hindi po ako katulad nung iba dyan, tatayo lang makikipagkwentuhan. Okay? Okay? Diba? Okay na daw. Okay na. Alright. Next, from Facebook, PJ Aldovino. Idol sa mapapanood yung D-League.
pabati ka, is that kami? Paring Takor. Yeah. Wala pa po no? Kasi yung D-League, alam ko wala pa akong coverer no? Pero siguro the PBA is working on that. Pero kami po dito, yung laro ng NLEX, saka ng Blackwater and some other, i-cover po natin. No? Ihahati doon namin sa inyo para mapanood doon ninyo yung aksyon ng mga bakbakan po nila. No, kasi yung ang dapat nga dito supposedly kunyari yung game ngayon ng Blackwater, dapat bukas na natin ilalabas yun kaya lang since mayroon pa tayong konting leeway, 4 o'clock na tapos, so may time pa tayo to edit. So pipilitin namin ihabol ngayon yun pong video and mukhang nafa-finalize na nila for doon sa taas. Si Gerald Busing, ano sabi niya? Good. Meg and Nicole, ang cute ni Nicole Tumile. Totoo ba ang BGSM ulit ang first pick next year sa draft? Info naman kay John Osita, thanks. Sa tingin nyo ba, number 1 pick ulit? Dahil sa Global Port, di ba, nakuha nila yung pick? So, yes. It's still possible. Si John Osita, last pick yan no? Isa sa mga last na nabunot ng Ginebra. Mukhang talented no? Lagi ko nadidinig yan Feel foreign to kung hindi ako nagkakamali. Pero try natin tawagan si Mr. Matthew Manotok. Uy, magandang hapon po ulit, boss, boss Ronald Dulatre. Salamat sa panonood, no? Nag-message pa siya sa atin no? Anyway, so ito, teka lang i-ano ko tinatawagan ko si Mr. Matthew Manotok, anak to ni Tommy Manotok, the great PBA coach, and also ni Ma'am Amy Marcos. Okay. Cool partner, sabi ni Boss Ronald Dulatre. Okay, ito na. Si Matthew Manotok, no, still ringing. Nagri-ring pa rin Kanina So, nag-text Yes, basa mo na. Sige, habang dinadial ko si Matthew, sige, dial ka muna. Romeo Basa ka. Boboy Aducal Ace Braun. Okay. Gandang hapon po, Kuya Snow, at sa magagandang dilag ng nakatabi mo. To all Laonganon, especially to Georgie Obieta, Ruel pala ito. Ginamit ko FB ng tatay ko kasi nag-block ng PTV kasi. Talaga? Baka naman nagmura kayo dyan. Sana po palang team si Lamar Odom at Shannon Brown. Update ng Lakers. Okay. PBA kasi, hindi natin masyado kabisado. Pero sige, try natin magtanong. Okay na ba? Kuya Ruben? Okay na, Ford? Wala pa raw. Okay, so iniintay na natin yung sa Blackwater tsaka yung laro. Maganda ho yung naging bakbakan napaka-super exciting. Super exciting pa. Okay, next. Super duper. Mega exciting. Oo nga. Next. From Jelwin Besa, hi Sir Snow, cute Meg at sexy Nicole. Sino ba ang nakuha ng Sunmig sa draft? Well, Sunmig Coffee Mixers has 4 picks that they got. And in the first round, they got the second pick, Ian Sangalang. First round, also 10th pick, Justin Chua. Second round, third pick, Justin Melton. And third round, 10th pick, J.R. Kawaling. Ayan, yan ang mga nakuha ng Sunmig. Okay, nag-text sa akin si Matthew. Sorry, can't talk right now. Okay. Hindi niya masagot right Baka now. busy, no? Sige, basa pa. Facebook. Okay, Facebook. From Erwin De Jesus. Okay. Sir Snow, sa nagdaang draft, anong team ang big winner? May mga trade pa po bang mangyayari bago mag-umpisa? Pabati po ang asawa at anak ko na sila Joy at Zachrael. More power po sa inyo, Sir Snow. Nag-gets ko yung Meyerhofer sa ibig sabihin. Makukuha din siya ng Sunmig. Hehehehe. Hindi Yun ba yung joke? Hindi. Wala akong sinabi. Okay, ano basa pa? Okay, basa pa daw. Right. Let's go to text naman. Yes. Right. Text tayo. Maybell. Sabi ni Maybell. Sige, Maybell. Sir Snow, anong channel mapapanood ang D-League? Di po ba live sa Active? Salamat po. Wala na po kasing active no? In the first place kasi 13 dati yun, di ba? So, yung kung mapapansin ninyo, nga pala, i-announce ko na rin na yung PBA po, this coming conference, hindi na po sa IBC 13. So, totally, wala na po yung active kasi doon dati lumalabas. Pero last season, hindi na ho ginamit yung active, no? Sports 5 na. Kasi parang conglomerate lang yan no? Yung Channel 13, ginawa no? Para magkaroon ng signature. But, ito pong PBA games, starting next conference, sa Channel 5 na po ipapalabas. Okay? So, yung opening po is November 17. Tapos, yun nga, no? Okay, hello? Okay, next text. Sige, sagutin niyo muna yun. Alright. Super important na Ito, Jerome, Sir Snow, sino po nakuha ng Alaska Aces? May replay po ba ng draft?
Okay, Alaska Aces. Alaska Aces, again. First round, they got the 8th pick, Ryan Buenafe. Second round, 8th pick, Eximiniano. Third round, 8th pick, Raymond Ilagan. Ayan. Hindi ka, may replay ba yun? Replay, wala. May replay pa ba? Wala na, di ba? Parang wala. May Yung replay draft? Wala na. Wala na yung replay yan. So, kanina, pinalabas ulit namin. No? So, ito mukhang malabo na. No? Abot pa yung isa natin, yung video pa natin. Yung isa pang report. Pero ang ating commitment kasi talaga dun sa D-League na is the following day natin mailalabas kasi talagang super close na no? Yung proximity ng airing tsaka nung coverage. Talagang dikit. No? Pero gagawa nun natin ang paraan yan. No? But anyway, na maihabol pa rin no? if we still have enough time. No? Kasi maya-maya po is news at 6 na with Miss Cathy San Gabriel, Atty. Marcus Torres tsaka kay Mr. Ralph Rubino. Okay, next. Ito. Ako na magbabasa. Sige, kayo sasagot ha. IKJM, good PM Miss Meg, Miss Nicole and Sir Snow, pasalubong naman. Hehehehe. Ano ba ang size ng paa nyo? Sige, bigyan ko kayo ng nail cutter. Nail cutter. Sir Snow, napapirma na po ba ng kontrata si Matute? Hindi pa po, no? So Friday pa. Okay, sige, i-roll na natin yan direct. Ayan. Friday pa. Sa tingin mo, papipirmahin pa nila sa Petron kasi si Matute, ayan, marami na, no? Oh, okay lang. Anyway, so ito na po mga kaibigan, yun pong naging matinding, mainit na bakbakan, salpukan po for the first time ng Boracay Rum Waves na pinamunuan ni Chris Banchero at kanila pong nakatapat ang Blackwater Sports Elite Team. No? So, naging exciting po, down the wire finish yung kanila pong salpukan kanina sa JCSGO Gym dyan po sa Cubao, Quezon City. At narito po mga kaibigan ang report ni Miss Keisha Halili. Naging emosyonal ang salpukan ng Blackwater Sports Elite Team at Boracay Rum Waves na pinamunuan ng kanilang dating kaalyado na si Chris Banchero. Sa unang bahagi ng laro ay nagpamalas ng well-oiled machinery ang Boracay Rum. Sa pangungunan ni Banchero, Gerald Bautista at Ken Asibar, hindi pinaporma ng Waves ang Elite. Bagamat pilit na nag-apuhap ng tamang forma ang galing sa bakasyon na Blackwater squad, dinaan sa liksi ng Waves ang laro. Sa kabuuan ng first half, 2 beses lamang na lumamang ang Blackwater at ang pinakahuli dito ay sa second quarter, 32-31. Gamit ang bilis, nagtala ng 47.8% field goal shooting ang Boracay Rum tungo sa 40-35 halftime lead. The usual na pagka ikaw yung champion last conference, everybody aasintahin ka. And ganun nga, I felt na talagang inaasin pa kami ng Boracay and they were executing well. Problem lang namin is hindi makamix pa yung mga bagong players sa mga veteranos. Pagpasok ng third canto ay nagpatuloy ang pag-aamok sa opensa ng mga alagad ni Coach Lawrence Chongson hanggang sa magawa pa nila magtala ng 44-38 advantage. Nangamote sa opensa ang Blackwater at nag-commit ng kabi-kabilang turnovers habang kontrolado naman ng Boracay ang boards. Pero nang makapa ng Blackwater ang kanilang championship form, dito na unti-unting nagbalik ang Joseldo C franchise. Sa pagtutulungan na Kevin Ferrer, Justin Chua, Alan Mangahas, Pari Liagas at Robbie Celis, nagawang agawin ng Blackwater ang driver's seat at kabila na nagbabadyang pagtala ng Blackwater ng come-from-behind win, nagpakita naman ng resiliency ang Boracay. Sa pagsisikap ni Banchero, nakipagpalitan ng kalamangan ang Waves. Isang 3-pointer ni Justin Chua sa final 25 seconds ang naglayo sa Blackwater sa 4 na puntos, 84-80, na sinundan ng 2 free throws ni Alan Mangahas para iangat sa 6 na puntos ang kanilang bentahe. Sa sumunod na play ay isang 3-pointer ni Voider Cabrera ang nadikit muli sa Boracay, 86-83. Nakastil ang Boracay at habang nag-a-attempt ng 3-pointer si Mark Bello ay na-foul siya ni Justin Chua. At habang nakakita ng liwanag ng pag-asa ang Boracay, nagmintis ang una sa 3 free throws ni Bello, kaya't nasa ibabaw pa rin ang Blackwater, 86-85. Isang foul kay Celis ang sinadya ni Jeff Viernes. Na-split ni Celis ang unang free throw, kaya't nabuhayan muli ng loob ang Boracay, 1.5 seconds remaining. Pero naagaw ni Alan Mangahas ang outlet pass ni Maclean Sabelina, kaya't nagwakas ang laro, 87-85, pabor sa tropa ni Coach Leo Isaac. Para kay Ginoong Joseldo C, si Banchero ang rallying point ng Boracay, kaya't nakaramdam sila ng banta. Well, it's hard to play against him. No? He did well for the team. Obviously, if Banchero is not there, then it's gonna be an easy game for us against Boracay.
Pero para sa kanyang mga key players na sina Alan Mangahas at Jericho Cruz, ordinary player lamang si Banchero. Gusto ko lang i-stop siya kasi masyado siyang overrated eh. Kaya gusto ko magpakita kay coach na kaya ko siyang depensa. Okay naman, mabilis tsaka magaling naman talaga. Kailangan din i-stop tsaka depensa na maayos. Matapos ang panalo, nagpahayag pa rin ng hindi pagkakontento si Isaac. Let's make a quick comeback and get back in this game. We want to start the season well. We want to start the season with a win. Let's continue on with our winning ways. Sa kanilang hanay, umaasa naman ang learning experience ni Chongson at Banchero, kasabay pagmamalaki sa potensyal na dala ng Boracay, lalo pat isang championship team ang kanilang pinahirapan. Yung team naman namin, it's a work in progress. We got some new players, bawat isa. So hopefully mag-gel kami in time sa mga future games namin. No, it's all right. We're going to take this loss and we're going to work at practice, and it's good to have this loss early. Get back and focus on what we need to win this. Season's early. Iba naman ang pakiramdam ni Blackwater Sports rookie Jericho Cruz. Aminado ang Adamson Star Falcon na hindi dapat siya nakasuot ng elite uniform kung hindi dumaan sa draft si Banchero. Kasi wala ka rito. Ano? Kung pinayagan si Banchero lumaro dito, alam mo wala ka rito. Depende na sa kanila yun. Marami namang team eh. Pero ano ka rin? Gusto mo rin magpakita naman? Oo naman, kahit naman sino siguro eh. Matapos ang laro, labis na pinapurihan ni Josel Dosi ang team, kasabay ng paghimok sa mga players na ipakita pang lalo ang kanilang potensyal. Ang susunod na makakaharap ng Blackwater ay ang Wangs ng San Juan sa Huwebes. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Alright, so yan po ang naging paghahatid namin sa inyo kasi kanina ang dami nagtatanong tungkol sa daily coverage. So, isa-isa namin tinututukan yung mga games. Hahatid na natin ang mga ganyan, Action-pack nga. Close fight. Close fight talaga. Down the wire. Okay, so wala na tayong oras. Magpasalamat na tayo sa ating mga... Alright, we'd like to thank Mr. Josel Dosi for our makeup from Ever Belena. And we'd like to thank Mr. Amis Tumang for our jackets from The Amazing Player. And thank you, Mom, Dad, Lola, and Camille. Of course, thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Sir Josel Dosi ng Ever Belena, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, Citux Medical Center, Dean Grace Pharmacy, My Jewelry Box, Frank and Marcel Graphics. Salamat sa Paracabulan ko na Mr. Joshua, Michael Johnson Chua, Mr. Paul Chua, J. Lianos D, Mr. Rafi Casiao, tsaka kay Ma'am Cherry. At salamat din kay Ninong Renato Lira ng Rally Tours and Travel. At thank you sa Axial Physics si Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Anlapas at Arvin Roa. At salamat din kay Mr. Winsor Navarro Mindanao Avenue Extension, Doc MD ng Saint Skin Institute. At tabayan ang buwan nyo sa 6 kasama si Ms. Cathy San Gabriel, Atty. Marcos Torres at si Ralph Obing. Nasa sa inyo na po. At syempre, Sports Radio, kalas na tayo. Narito na ang mga headlines ng news.